Magandang araw po sa inyong lahat. Narito naman pong inyo ang ating programa sa TV Apollo Argumento na pinangunahan po ng Dalay Catholic Apologists International. Ito po yung lingkod at kapatid sa Pananampalatayang Katolika, Sir R.J. Seno. Samahan niyo po ako sa maikling oras, maikling panahon upang talakayin po natin ang mga bagay na may koneksyon po sa atin pong pananampalatayang Katolika. So meron po tayong bibigyan po ng reaction ngayon na episode na ito. Kasi itong issue na pong ito ay talagang naglipanan na po itong issue na ito sa lahat po ng mga social media sites. At ginagamit po ito ng mga kaibigan po natin mga hindi Katoliko pagpatunay raw po na ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ay siya daw po yung pinakaunang malaking sulpot. So yun. And ang ginagamit po nila ayon daw po sa aklat na isinulat ni Dr. Sonia and Gregorio Saide. And yun, sabi nila, sulpot ng simbahan Katolika kasi ganito, ganyan. So yun, and ang pinakaunang mga sulpot na gumamit po ng argumento pong ito ay yung mga kaibigan po nating mga Defensor Adventista. So sa episode na ito ay ibibigay po natin yung tamang pagkaintindi at tamang presentation ayon sa sinabi ng tinatawag na aklat na yung The World History 7th edition na isinulat ng dalawang known the historian ng Pilipinas. So, yun. Ito po kasi yung yung mga postings po nila eh. So, yan po. Kung makikita po yan ninyo, lahat po ng mga groups na meron pong discussion between the religions. Ito pong posting na ito ay talagang makikita po ninyo at mababasa po ninyo at meron po silang mga captions na ang Iglesia Katolika ay sulpot ito. So, yun. So, yan po yung bibigyan po natin ng tinatawag na sagot sa atin pong episode na ito. So, ngayon, itong aklat na ito, actually, nag-order po tayo ng dahil po sa tulong at suporta po ninyo ay nakuha po natin yung tinatawag na parang 6th and 7th edition ng dokumentong ito. So ito po yung ito po yung 6th edition, World History for the Postmodern World by Dr. Gregorio Zaide and Sonia F. Zaide. Then pagkatapos ito din po ang 7th edition, ito yung ginamit po nila, is the World History for the Postmodern Filipino, Gregorio F. Zaide and Sonia F. Zaide, 7th edition. So kung titingnan po natin yung nasa loob, same din po yung nasa loob din po nitong tinatawag na 6th edition. So ngayon, nakita po natin, hinahanap po natin yung page kung saan po nila kinuha yung information na sabi pa dito, the Eastern Orthodox Church, the second largest branch of Christianity, survived. The Orthodox Church is the oldest branch of Christianity, older than the Roman Catholic Church. So, yun, nagpalabas din sila, na agad sila ng conclusion na, therefore, ang Iglesia Katolika sulpot. So tanong, tama po ba yung pag-iisip ng ating mga kaibigang mga hindi Katoliko, particular ang mga Defensor Adventista? Tama po ba sila sa kanilang pagkaintindi ayon sa pagsipi po nila sa aklat na isinulat ng dalawang known historians ng tinatawag na Pilipinas? Imposible man po yan kung siyempre, kung magbabasa po sila, hindi naman po pwedeng sabihin natin na magbabasa sila pagkatapos hindi po nila iniintindi yung tinatawag na binabasa po nila. So, yun, mag-a-assume po tayo na iniintindi po nila ng tama. Pero ang problema, nang nakuha ko pong aklat na ito, ay talagang nakita po natin na yes, meron po silang tamang pagkaintindi, pero hindi po nila pinipresenta ng tama yung information na sinabi ng dalawang great historians po natin. Ay, bakit po? Kasi pinaka number one, before po tayo magpapatuloy sa aklat na yan, pinaka number one, hindi po mababali yung statement or hindi po nagkakontrahan yung statement ng dalawang historian na ito na sumulat ng World History for the Postmodern Filipino 7th edition, and same writers po nung nagsulat ng The Philippines a Unique Nation, Sonia and Gregorio Saide. So ano po yung sinabi ni Dr. Sonia Saide concerning sa Romano Katolikong Iglesia?
Ito po yung mabasa po natin. Nandyan po yun sa chapter 9. Christianity is Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, specifically the Roman Catholic religion. Strangely, this religion, what religion? The Roman Catholic religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. So, nasa eastern part po ito. So, naitatag raw po ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana doon sa Palestina at ang nagtatagpo nito ay ang Panginoong Hesukristo. Yan po yung sinabi ng historian na si Dr. Sonia Saide, na same person na nagsulat ng World History for the Postmodern Filipino 7th edition and 6th edition. So paano po natin i-reconcile po ito? Bakit po kasi pinagpipilitan po ng ating mga kaibigang mga sulput na Iglesia Katolika sulput yan kasi yan po yung sinabi ng yan yung sinabi ng dalawang great historians ng Pilipinas. Okay, tingnan natin ha. Okay. So dito, ipagpatuloy po natin. Ito po. Okay, dito, kung titignan po natin, the Eastern Orthodox Church, the second largest branch of Christianity, survived. Bakit po sinabi po ni Dr. Sonia and Gregorio Saide na ang Eastern Orthodox Church at saka yung tinatawag na Roman Catholic Church, ito po yung dalawang ito na nag-survive until now. Dito, the Eastern Orthodox Church, the second largest branch of Christianity. Bakit po sinabi dito the second largest branch of Christianity? Bakit po? Kasi ang Roman Catholicism, ito po yung iglesia na yung tinatawag na part ng tinatawag na Christianity with more than 1.3 billion followers or around the world. And ang Eastern Orthodoxy is the second largest Christian denomination with more than 260 million followers. So meron po siyang 260 million. Then pagkatapos ang Iglesia Katolika, mga 1.3 or 1.2 billion. So bakit po sinabi dito na mas second largest po siya? Bakit po? Kasi mas malaki po kasi yung Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana kung i-compare natin doon sa Eastern Orthodox Church. Okay. So pangalawang punto natin, bakit sinabi dito na word Christianity? Di ba? The Eastern Orthodox Church, the second largest branch of Christianity. Singular. Hindi po siya tinatawag na plural. Ibig sabihin, iisa lang po itong iglesia pong ito or itong religion na ito. And ayon sa Young Student Encyclopedia, Volume 16, produced by Funk and Wagnas, ang sinabi, the Roman Catholic Church for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were member of one religion, Christianity. So ito po. So nagka-coincide po ang itong historian po natin at saka itong Young Student Encyclopedia na i-produce ng Funk and Wagnas. There were no separate sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal, and for the first 1,000 years, all Christians, including yung Eastern Church, all Christians were members of the Catholic Church. So, ibig sabihin, meron lang pong iisang Iglesia Katolika for the first 1,000 years. And itong Iglesia Katolika, ito yung Kristiyano sa first 1,000 years. So, ibig sabihin, wala po itong tinatawag na Eastern and Western Church. So ngayon, kung titingnan po natin yung kasaysayan ng tinatawag ng simbahang Katolika o yung Iglesia Kristiyana, nauna po siyang naitatag syempre doon sa tinatawag ng Eastern part kasi Palestine, di ba? Yung sinabi ni Dr. Saide na inaitatag po ito sa Palestina, sa East po 'yan. Hindi po 'yan sa West. Hindi po 'yan sa West. So ngayon, sinabi dito Christianity spreads westward. Christianity started in the East. Kaya nga po sinabi dito, the Eastern Orthodox Church, the Orthodox Church is the oldest branch of Christianity, older than the Roman Catholics. Bakit po? Kasi yung tinatawag ng mga dioceses, mas una pa muna itatag yung mga dioceses ng Eastern churches, Eastern part po noon ng Roman Empire na tinatawag din yan ngayon, after the split noong 1054, tinatawag po yan ngayon na Eastern churches. So, nauna po siya, Christianity, nag-umpisa po siya, began or started in the East. But it found more fertile ground in the West. So, naitatag nga siya doon sa East, pero mas lumago po siya.
mas lalago po siya doon sa tinatawag na western part of the Roman Empire. And alaman po natin, yung western part po na yan ay sa Roma. So kaya nga po, by the 50, same book, The World History for Postmodern Filipino, 7th edition, by 50 AD, Christianity had won many converts in Rome and other parts of the empire. So ibig sabihin, even na ang Christianity, itong Catholic religion, nag-umpisa po siya sa Palestina, pero mas lumago po siya nang nakarating po siya doon sa Roma. And by 50 AD, 20 years after, or not more than 20 years after umakyat ang Panginoon sa Kristo doon sa langit, meron po siyang maraming na-convert sa pagka-Kristiyano doon sa tinatawag na Roma. And ngayon, nang dahil po rito, itong tinatawag na Rome, itong Romang ito, Rome took the title El Papa. Okay. The Western churches became known as the Roman Catholic Church. So itong tinatawag na maraming na convert doon sa Rome, kinonsider po ito ng mga historian, particularly, nasa page 120 po yan. The Western churches became known as the Roman Catholic Church. And yun, ang leader po nito ay ang tinatawag na Santo Papa. Yung makita po natin sa itaas. So, yun. Ngayon, itong dalawang ito, itong tinatawag na Eastern and Western Church, sabay po itong lumago nang nagpalabas si Emperor Constantino ng Edict of Toleration doon sa Milan noong 312 AD. So kaya nga po, kung babasahin po natin yung dokumento ayon din sa World History for the Postmodern Filipino, same na kinukote ng ating mga kaibigang mga sulpot. Sinabi ito, the rise of Christianity in both Byzantium and Rome came when Constantine issued the Edict of Milan, which allowed Christians. Sino po itong Christians na ito? Itong tinatawag Byzantium and Rome, okay? Christians to practice their religion. What religion? Christianity. And that Christianity, according sa Young Student Encyclopedia, that Christianity called the Catholic Church. Okay, freely and make new converts. Then Constantine moved the empire to a new capital of Byzantium, now Turkey, sea trading, yun. So ibig sabihin, from that time, sa 3rd century, lumago ang dalawang branches ng Christianity. Actually, yun, sinabi ko po kanina, before 1054, hindi pa po ito dalawa. Iisa lang po ito. So ngayon, kung sasabihin po nila na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay sulpot po, kailan po ba naitatag ang Iglesia Katolika? Siyempre, sa 50 AD, meron na na-convert ang mga Romano Katoliko. Di ba? Sa Western Church at pinamumunuan ito ng Santo Papa. So ibig sabihin, dapat mabibigyan ng prueba ng ating mga kaibigan ng mga sulpot defender na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay dapat na itatag ito after sa 50 AD para magiging sulpot ito. Hindi po hindi po yan yung sinabi ng kasaysayan at hindi po yan yung sinabi ng aklat na kino-quote po nila itong world history in the postmodern Filipino. Okay, so yun. I-continue po natin. So ngayon, kaya nga po itong dalawang ito, nagiging branch na lang po siya nang meron pong final splitting. Humiwalay po ang Eastern churches from the Western church or from the main church, itong tinatawag na Western church. So kaya nga po kung babasahin po natin, same na book, The World History for the Postmodern Filipino, finally, ito na po yung Great Schism, the Great Schism between the Roman and Orthodox Church. The Great Schism total split began with clashes between the two branches of Christianity in Byzantium and in Rome. Finally, in 1054, the two churches excommunicated each other. The Great Schism was one of the most tragic divisions in the history of Christianity. So, iisa lang po ito. Nang humiwalay ang tinatawag na Eastern Church, so ayun, nanatili sa pananampalataya ang Roman Catholic Church. Okay. So, yan po yung punto. Yan po yung punto natin. So, ibig sabihin, magkasabay po sila, wala pong sulpot po rito. So, mali po yung mga argumento na ating mga kaibigan, mga hindi Katoliko, ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, sulpot kasi wala pong sulpot na sinasabi rito. Wala pong sulpot ang sinasabi rito. Okay, ngayon, bakit po nangyari na sinabi ni Gregorio and Sonia Saide na
na mas nauna, mas older po yung Orthodox Church. Bakit po kasi tumutukoy po ito sa particular branch of Christianity? Bakit po kasi syempre mas nauna po na itatag ang mga dioceses of Eastern churches before pa na itatag ang Roman Church. Pero same person po ang nagtatag. So from Christ, si Kristo mismo nagsabi, my church, then pagkatapos, binigyan po niya ng otoridad San Pedro na magturo at the same time magtatatag ng mga dioceses. At dito, kung titingnan po natin, itong tinatawag na illustration po natin ito po yung biyahe po kasi ni San Pedro eh. Ito po yung biyahe ni San Pedro. From Jerusalem to Hupa, balik na po siya, from Hupa Lydia, Jerusalem to Antioch. So itong Antioch is eastern part po ito. Eastern po ito. Eastern part po ito ng Roman Empire kasi ang Rome po kasi yung west rito eh. So from Jerusalem pumunta po siya doon sa Antioch at itinatag po niya itong tinatawag na ito po tinatawag na Diocese of Antioch or the Patriarchate of Antioch. Then pagkatapos itong tinatawag na Alexandria, itong sa baba po nito, Jerusalem, itong sa baba dito na Alexandria. Itong Alexandria, ang natatagpo ng diocese dito ay si Saint Mark. Pero bakit tinatawag siyang patriarchate? Bakit po? Kasi itinatag ito ng Saint Mark in the name of Saint Peter. So kaya nga ang Antioch at saka Alexandria na pinangangasiwaan ngayon kasi mostly before pa nag-split yung Eastern at saka Western, ang nangangasiwa na po dito itong tinatawag ng mga Eastern Fathers. Yon. Nung isa pa sila. Okay. So ngayon, mas nauna. Kasi late na po yung tinatawag na Rome na itatag po yung Diocese of Rome. Pero same person yung nagtatag. Kung sinong nagtatag doon sa Antioch at sa Alexandria, same person ang nagtatag. Same person ang nagtatag sa Diocese ng Rome. Kung si San Pedro ang nagtatag sa Antioch, bilang isang diocese, si San Pedro rin ang nagtatag doon sa Rome bilang isang diocese. Kaya nga po, yung itong sa kasaysayan ng Asia, kung titignan natin, ang isa pang pangunahing disipulo ay si Pedro. Sa pagkaraang magtrabaho sa silangan ay nagpunta sa Roma at doon ay siya ay naging unang obispo. Bakit po? Kasi itinatag po niya itong tinatawag na Roman Diocese or the Patriarchate of Rome. So tama ang sinabi ni Gregorio and Sonia Saide na mas nauna in terms of locality of the dioceses, mas nauna po yung Orthodox Church kung i-compare natin sa Roman Church. Kasi late na po na itatag itong tinatawag na Diocese of Rome. Pero, sa conclusion po na sabi nila, hindi, sulpot yan. Pero same ang stand ng mga historian na kahit nauna in terms of particular establishment of dioceses, mas nauna Eastern Church pero nananatili na itong iglesia ito for the first 1,000 years, ito yung Iglesia Katolika Apostolika Romana at ang Kristo ang nagtatagpo nito. Kaya nga po, basahin po natin ulit. Christianity is Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, specifically the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine, sa East. Ang Romano Katoliko po ay itinatag doon sa East. Yon. Okay. Pagkatapos, it spread to Western Europe after Christ's crucifixion and much later in the 16th and 17th centuries, Spain propagated it across the Atlantic of the New World, West Indies, North America, Central America, and South America, and across the Pacific to the Philippines, making her there's the greatest power. Okay, so makikita po natin na itong iglesyang ito na sinasabi ng ating mga kaibigang mga sulpot, no, ay sulpot yan. Hindi. Magkaiba yung pag-iisip ng mga istorya na ito kaysa nagbabasa lang ng mga sulpot na binabaluktot po yung kahulugan at argumento or presentation ng mga istorya natin. So kung makikita po natin mga kababayan, mga kapatid, so hindi pala totoo yung tinatawag na argumento ng mga kaibigan itong sulpot na Iglesia Katolika ay sulpot. Bakit po? Pinaka number one. Hindi po sinabi ni Gregorio Saide na may responsableng tao ang nagtatag sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Wala po. Ang sinabi ni Sonia and Gregorio Saide, ang nagtatag ng Iglesia Katolika Apostolika Romana ay si Kristo.
Number two, nauna po yung eastern part, yung tinatawag na particular diocese, yung Eastern Orthodox sa pagtatag ng diocese. Eh bakit po? Kasi dyan po unang dumaan San Pedro from Jerusalem. And late na po yung tinatawag na Roman Diocese. Pero ang point po rito, pag sinasabing Roman Catholic, hindi lang po ito nagaling lang sa tinatawag na Eastern part, kung hindi, ito po yung main branch of Christianity na naitatag ng Panginoong Jesucristo. So ang sinabi pala, itong kinukot po nila sa tinatawag na 114, refer po ito sa particular diocese or particular part of Christianity na noong una, before 1054, iisa pa lang po. So, ibig sabihin, itong tinatawag na Eastern Catholic Church at saka Western Catholic Church, iisa lang po yung tinatawag na founder. Pero humiwalay itong Eastern Church. So, yan po. So, itong tinatawag na argumento po nila, malaking kasinungalingan po kung sasabihin po nila na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay sulpot gamit ang aklat nito. Kaya nga po, challenge ko po yung mga sabalistang gumagamit po nito. Patunayan nyo sa akin ang Iglesia Katolika sulpot gamit ang aklat ni Gregorio and Sonia Saide para makita natin yung katotohanan. At yung nagbabasa po sila, nabasa lang po nila na mas older yung tinatawag na Eastern Orthodox Church kaysa sa Roman Catholic Church. So, therefore, ang Iglesia Katolika sulpot. Okay lang sana kung nakapagbigay po sila ng dokumento, nakapagbigay po sila ng dokumento na meron pong nagtatag responsableng tao na nagtatag sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, kaya ng Seventh-day Adventist na merong irresponsable mga to natatag. Iglesia ni Cristo ni Manalo, itong tinatawag na itong Jehovah's Witnesses at saka iba pang mga sulpot na magkasya na nagsisulputan lang sa 15th century hanggang 20th century. Okay lang sana. Pero until now, nagbasa po sila ito pero hindi po sila makapagbibigay ng eksaktong year o kahit na probable lang o probability lang na itong tinatawag na estimation lang kumbaga. Itong Iglesia Katolika na itatag lang in between of this time. Then pagkatapos meron silang responsableng taong ituturo na ito yung natatag. Pero wala And sana, itong mga kaibigan nating mga sulpot na mga sabadista, kung babasahin po ninyo yung tinatawag na 114, yung kinukot po ninyo, basahin nyo ang whole chapter 8 ng aklat na ito na World History for the Post-Modern Filipino. And hindi lang po ito, kasali din po yung 6th edition. Basahin nyo and tingnan nyo yung kaibahan. Tingnan natin kung tama ba yung interpretation at yung presentation po ninyo. Kasi, nakikita po natin dito, nagsisinungaling po kayo Nililid lang po ninyo yung mga tao. Ang ginagawa po ninyo, nagsasabi po kayo ng tinatawag ng mga kasinungalingan gamit itong statement ni Gregorio and Sonia Saide. So, ibig sabihin, tama yung sinabi ni Gregorio and Sonia Saide. Tama po yan. Kung titignan po natin ang whole context ng presentation ng history, ng chapter 8 ng world history for the postmodern Filipino. Ang problema, instead of babasahin po nila ang whole context ng chapter 8 ng aklat na ito, gumagawa ng story ang mga defensor Adventista. And alam naman po natin kung sino po yung ama ng kasinungalingan. Di ba? Ang Diablo po. So, yun, hindi po ko maniniwala na itong mga taong ito ay mga anak ng Diablo. So kaya nga po, careful po tayo mga kababayan, mga kapatid kasi itong kasi mga taong ito, gumagawa po ito ng maraming paraan para lang linlangin po tayo. At hindi lang po ito ngayon lang. Ang dami-dami po mga pagkakataon na ginagawa po nila, kinukunan po nila yung, nagko-quote po sila pagkatapos hindi po nila kinukontinue yung pagbasa, pinuputol po nila, or yung kung meron po mga video, ini-edit po nila para sabihin sila yung totoo. And trabaho po yan ng demonyo. So mga kababayan, mga kapatid, pag merong magpo-post sa kagaya po nitong argumento, kung ipo-post po nila itong tinatawag na yung parang basihan po nila ay talagang mga sinungaling po yan. Mga sinungaling. Kung mga sinungaling po yan, again, ang ama ng kasinungalingan ay ang Diablo. So yun, sabihin po natin sa kanila na anak kayo ng Diablo. Bakit? Kasi nagsisinungaling kayo So di ba? Okay, so hindi pa po nakapag-follow sa mga page po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Roland Sanders Second TV, Apolia.Argumento, and Kuya Apologist TV page. And pwede po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also sa ating po mga channels, hindi pa po nakapag-subscribe,
subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ San Jose Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan, Religious Forum. And pwede na po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and the super thanks. And ayun, sa gusto pong tumulo sa programa po natin, pwede po niyo ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po natin mga account numbers. And dyan po yung mga screenshoot tumatakbong information, and pwede niyo po kami i-message sa atin pong page kung very remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance. Okay? So yan lang po muna sa alam po na pong persa ng TV po Leopon Argumento ni pinangunahan po ng Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ San Jose Second TV. Yun, ako po'y pansamantalang magpapaalam po sa iyo at magsasabing Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere. Ave Maria, Viva Cristo Rey.